Okay po mga kababayan, pag-usapan po natin ito. Itong walang katapusan na issue dito kay Anjuliana versus sa mga politiko at sa mga artista. Apo mga kababayan, tama po ang inyong dinig. Anjuliana na naman tayo, update na naman tayo. Dahil sa hindi pa po nakakaalam mga kababayan, ito pong si Anjuliana sa nakikita po ng taong bayan ay ito po ay nagpapapansin. Yun po talaga mababayan ang nakikita ng tao. Nagpapansin po ito si Anjuliana para makilala pa po ng karamihan. Dahil ito si Anjuliana po, sa hindi po nakakaalam, kahit dati po siyang membro ng Itbulaga. At kahit tumakbo na po ito paulit-ulit sa politika at hindi po ito nananalo kahit matagal po siya sa Itbulaga, patunay lang po yan na porket kilala ka na ay karapat-dapat ka pa. Ano pong ibig sabihin natin dito mga kababayan? Itong ginagawa kasi ng Anjuliana ng pang-dides sa mga gusto niyang pagtripan. Diba? Yung mga gusto niya lang pagtripan mga babayan. Ito mga ginagawa po niya ay halatang-halata na po na gusto niya magpapansin, magpasikat sa Pilipino kasi nga may balak pala ito tumakbong senador. Okay, karapatan naman ni Julian yan. Kaya lang po, hindi na po parang magandang tingnan yung kanyang ginagawa. Bakit? Magmula kay unang-una, nareklamo po siya. Sa hindi po nakakalam, no? Itong si Anjuliana ay nareklamo po ito sa Rapid Tulfo in Action. Magmula nun mga kababayan, ay nag-ingay na po siya na nag-ingay. Binabastos daw siya. Paano ka hindi ka babastusin eh? Kabastos-bastos ka naman. Di ba? Hanggang sa simula noon, nag-ingay na po siya hanggang sa nawala po siya sa Itbulaga. Okay? Ngayon po mga babayan, ang binibira na naman niya, kasi kung makikita ninyo, si Tito Soto. Apo, siya na po ang binibira niya ngayon. Tapos po, nung hindi siya pinapatulan ni Tito Soto, si Claire at si Jose Claire na naman ang kanyang binibira. Sinasabi po dito ni Anjuliana na anti-Claire ang tawag niya dito. Matatandaan nyo ba na pinagtanggol nyo ako kay Rapid Tulfo? Tapos ngayon, bibirahin mo na ako. Diba? Sinasabi niya dito kay Attorney Claire Castro, kay Jose Claire Castro. Ang masasabi ko lang doon mga babayan sa pagtatanggol ni Jose Claire Castro kay Rapid Tulfo ay kay Anjuliana versus Rapid Tulfo. Noon yun. Diba? Siguro, pinagtatanggol ka kasi nga, baka, alam mo na, dahil siguro dahil artista ka, tapos noon yun, baka may nakikitang isang abogado na mali ang ginagawa ng isang tao, kaya ka pinagtatanggol siguro. Tapos ngayon, binibira ka ni Jose Claire Castro kasi binibira mo rin naman ang Presidenteng Bongbong Marcos. Sinasabihan mo ng ngiwi. Di po ba? Parang gano'n. Ngiwi. Gumaganong-ganong ka pa. Ngiwi. Natural, bilang Jose Castro, Jose ng PCO, talagang bibirain ka rin nun ni Jose Castro. Kasi nga, binibira mo rin naman kasi ang presidente natin. Diba? Ano ang point natin dito? Hindi porket pinagtanggol ka ni Jose noon, dapat ka rin ipagtanggol ngayon. Hindi porket tama ka noon, ay tama ka rin naman ngayon. Diba? Ang dami mo na kaaway. Mga vlogger, mga si Jose, tapos si Tito Soto.
At ngayon naman, si Christopher Min. Itong si Christopher Min, mga kababayan, ay hindi ka nito aatrasan. Lalong-lalo na kung alam naman ni Nanay Christopher Min na mali ka at wala ka namang utang na loob. Anong gusto mo? Ipagtanggol ka ni Christopher Min? Kahit alam naman ang katotohanan ni Christopher Min na ikaw ay utangiro, ikaw ay walang utang na loob, tapos mukha ka pang tanga. Natural, hindi ka talaga ipagtatanggol ni Nanay Christopher Min. Kaya, bibirahin ka ng bibirahin dahil hindi ka rin naman tumitigil. Alright? Maliwanag po yun. Kasi, kung siya sabihin mo na, ceasefire muna, wala na muna. Paano yung mga nasabi mo nung una? Na hindi ka naman inaaway ni Tito Soto, na hindi ka nga pinapansin, tapos, bira ka ng bira, ng bira, ng bira. Ang akala mo kasi, si Tito Soto ay walang magtatanggol sa kanya. Alam mo, Anjuliana, sir, si Tito Soto, ang taong bayan, kung alam po kung sino ang dihado, yun yung kakampihan. Di ba? Hindi na po mangmang ang taong bayan ngayon. Alam naman ng tao na walang ginagawa si Tito Soto, pero bira ka ng bira, natural ang mangyayari dito, ipagtatanggol ng taong bayan si Tito Soto. Ganun lang po yun, mga babayang kadali. Dahil sa sinabi mong ceasefire, diba? Tuloy pa rin ang birada sa ni Christopher Min, kasi nga, hindi naniniwala si Christopher Min sa kasinungalingan mo. Wala kang nga utang na loob eh. Ang magsinungaling pa kaya. Diba? Ngayon, sinasabi mo dito, ito kasi ang sinasabi ni Anjuliana, mga kababayan. Pakita natin Ito ang sinasabi niya. Ayan. Nakikita niyo po yan, mga kababayan, di ba? Sabi niya dito, Christopher Min. Ayan. Tumanggi sa Box Rebel ni Anjuliana, sayang yung oras. Kasi po, mga kababayan, kung bakit nasabi po yan ni Christopher Min. Kasi nga po, si Anjuliana nagdadinakdak na naman sa kanyang TikTok. Nag-live na naman si Anjuliana sa kanyang TikTok. Ang sinasabi dito ni Anjuliana, mga kababayan, bira ka ng bira sa akin, hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na pumunta dyan sa channel mo, sa opisina mo, dyan sa programa mo, para maipagtanggol ko ang sarili ko. Tapos nananawagan ka pa kay Pangilinan na parang nagsusumbong ka kay Manny Pangilinan. Sinusumbong mo ito? Si Christopher Min. Bakit? Kilala ka ba ni Kiko Pangilinan? Hindi ka kilala nun. Ha? Ang mga kapantay ni ni Kiko tuloy. Ang kapantay ni Manny Pangilinan, yung may-ari ng TV5, at saka ng PhilDete, at saka ng Maynilad. Ang kapantay nun ni Manny Pangilinan, mga politiko na matataas katulad ng presidente, senador, yan yung mga kapantay nun. Hindi yan nakikipag-usap, nakikipag-meeting, nakikinig sa mga katulad lang ni Anjuliana. Sabi pa nga ni Jose Claire Castro, sino ka ba? Who you? Hindi ka nga kilala ng taong bayan eh. Tapos, mananawagan ka pa kay Manny Pangilinan? Hoyo! Ay, magsasayang ka lang ng panahon.
Kahit ano pa ang pagsusumbong mo dito kay Christopher Min na hindi ka binibigyan ng parang sinasabi mo dito na kailangan makinig sa'yo si Pangilinan para makapagpaliwanag ka sa programa ni Nanay Christopher Min para magamit mo ang kanyang programa para masiraan mo ang dapat siraan. Kaya ang sagot sa'yo ni Nanay Christopher Min, sabi niya dito, sayang ang oras kung papatulan ka pa at dadalhin ka pa dyan sa programa niya. Kasi hindi ka namang kilala. Bobo ka eh. Utak DDS ka, kaya ayaw ni Nanay Christopher Min ng ganyan. Diba? Kasi nga, mahina ka naman. Wala kang ginawa kundi manira. Diba? Wala kang ginawa kundi magpapansin. Diba? Para lang makilala. Makikilala ka nga sa masamang paraan naman. Hindi ka makikilala sa mabuting paraan. Kaya dapat lang, huwag ka talagang pansinin. Diba? Mapapansin ka lang dapat kung ikaw ay ididemanda na. Ganun lang yun. Kasi kung madidemanda ka, diyan ka lang yata titigil. Maubos pera mo dyan eh. Wala ka na nga trabaho. Diba? Wala ka na trabaho, tapos maubos pa pera mo ka dahil sa kadidemanda sa'yo. Kadi iyak ka. Di mo ba? Yun lang yun mga babayan. Kaya sa mga politiko, tamang ginagawa dito ni Tito Soto, huwag ka nang pansinin dahil wala ka namang magandang sinasabi.